Okay, hello and welcome mga kapatid sa Russia TV at meron tayong debate na magaganap ngayon between Seventh-day Adventists and Baptist mga kapatid. So ang topic natin sa gabing ito ay patungkol dito sa Sabat at sabi dito, resolve that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Ayan, affirmative natin si Edwell ng Seventh-day Adventist, negative naman si Winnie ng Baptist mga kapatid. So before natin start yung ating debate, syempre yung ating rules and regulation, yung setup ng debate. Meron tayong rule number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum. Either ito ay closed-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ako ng next question. Rule number 2 natin, kung close-ended ang question, kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago mapaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon lang dapat magtanong sa inilatag. At sa rebuttal, pwede na kayo magtanong kahit ano dyan. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susunod-sunod na objection. So, no objection during final conclusion. Rule number 8, hindi po pinapahintilutan yung any physical na atake, yung pagmumura or any na nakasanayan natin. Kasama dito ang out of topic. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko, talo ka na, or paano kung mabasa ko. Hindi yan pinapahintilutan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10 natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So meron tayong 10 minutes na first presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes na rebuttal, 7 minutes na second cross, at meron tayong 5 minute na conclusion. Mauna dito si negative, mauhuli naman ang affirmative. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa mga nabanggit? Yes bro, yes bro. Okay, sumasang-ayon din ba ang ating negative? Negative, okay. Okay, thank No you. problem. So, yun yung ating confirmation, no? By the way, before natin simulan, pakilala muna. Unahin natin yung ating affirmative. Pakilala ka, kapatid. Sige. Okay, magandang gabi po sa lahat po nating mga kaibigan. Ako po si Edwell Hortaleza from member po ng Seventh-day Adventist. Ngunit po itong laban na itong mga kapatid ay wala pong kinalaman ang Seventh-day Adventist. Ngunit ito po ay sa inyo lamang lingkod, Edwell Hortaleza. Ngunit ito po ay doctrine at aral po ng Seventh-day Adventist na atin po ipagtanggol ngayon na ito po ay katotohanan at nasa Biblia. So sana po, pakinggan po natin ang debating ito nang sa ganun ay malaman po natin ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. God bless po, mabuhay po tayo. Okay, at syempre yung ating negative din. Pakilala ka, kapatid. Magandang gabi sa lahat. No? But, first and foremost sa ating butihing moderator na si Brother Russia at sa aking magaling at bagong kaibigan na si Bro Edwell ng Seventh-day Adventist. Ito ang inyong abang lingkod na si kapatid ninyo Winnie Staris ng Baptist sa usaping resolve that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Magandang gabi sa lahat. Okay, maraming salamat. At ang inyong moderator pala sa gabing ito, syempre, Admin Russia ng Catholic, mga kapatid. At ulit, shoutout muna sa ating mga nasa live. Kay Emelda Alfonso, shoutout sa inyo. Please share yung ating live streaming para maraming makinabang, maraming makapakinig patungkol dito sa Sabbath. Shoutout din kay Samuel Tahuda, kay Rocky Tulog. At actually, this is a very specialty ito ng mga Seventh-day Adventist, no? Lalo-lalo na pag usaping Sabat, mga kapatid. So, hindi na natin patatagalin. Bibigyan ko na ng 10 minuto sa unang pagpapahayag si Brother Edwell. Ulit si Brother Edwell sa kanyang patutunayan. Your time start now, bro. Okay, thank you very much mga kaibigan. Naway ang pagpapala at patnubay ng Panginoon ay sumasa atin sa oras na ito.
Okay, ang akin pong patunayan mga kapatid na resolve that all men should keep Sabbath. So, bakit po mga kaibigan? Una po, atin munang isalaysay within 10 minutes. Atin pong isalaysay kung saan po nag-umpisa ang Sabat mga kapatid. Well, ito po yung mabasa po natin sa Genesis 2:1 hanggang 3. Ang sabi po rito, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. Talatang 3. At binasbasa ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So mga kaibigan, dito po nasasaad na pagkatapos malikha ng Diyos ang lahat ng mga naroon, ang lahat ng mga natatanaw, mga kapatid, dito po sa ating sanglibutan, sa ikapitong araw siya po'y nagpahinga sa kanyang mga gawa at ito'y kanyang binasbasan, pinagpala at itinangay. Ngayon, ang ikapitong araw na ito mga kapatid, ay tinawag itong Sabat base po sa Exodus 20, talatang 8. Ang sabi po rito, mga kapatid, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Okay. Ngayon mga kapatid, talatang 9, 6 na araw gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. So, ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. So mga kaibigan, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mo at nating lahat sapagkat ang Sabat po ay para sa tao. Now, okay, anong dahilan po mga kaibigan? Bakit inuutos ng Diyos na ingatan ang araw ng Sabat, pakabanalin, ito'y pakabanalin, no? O ay ipangilin. Bakit inuutos ng Diyos na ang Sabat ay ingatang banal o kay ipangilin? Ang ibig sabihin po ang sagot po ng Panginoon mga kapatid, talatang 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon at nagpahinga sa ikapitong araw. Nanupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. So mga kaibigan, ang dahilan bakit ang Sabat ay inuutos ng Diyos na ipangilin, ito ay nang dahil sa gusto niyang siya ay iyong kilalanin. No? Ang pinaka-purpose why God recommend o command people to keep Sabbath, it's because God wants you to recognize Him. God wants you to know Him as the creator of the universe. Now, may mga katwiran mga kaibigan na ang Sabat pala ay sa Panginoon naman yan, hindi naman yan Sabat sa tao. Well, basahin po natin mga kapatid, kaibigan. Ito po sa Ezekiel, Ezekiel 20, talatang 12. Dito po natin malaman mga kaibigan na ang Sabat ng Panginoon ay ibinigay sa tao. Ito 20 talatang 12. Ito po. Bukod dito ay binigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat. Mga kapatid, sa talatang 10 kanina ng Apocalypse 20, inangkin mismo ng Diyos na Sabbath of the Lord. Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ang sabi ng iba, anong pakialam natin doon? Sabat naman pala ng Panginoong Diyos yun. Ngunit sa talatang 12 ng Ezekiel 20, bukod dito, ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat. Kaninong Sabat? Sabat sa Panginoon nating Diyos. Kanino ibinigay? Sa tao. Upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang makilala na
ako ang Panginoon na nagpapabaging banal sa kanila. So mga kaibigan, the purpose why God gives Sabbath, commanded the people to keep Sabbath, and is to know Him, upang kilalanin ang Diyos, mga kaibigan. So, ito po ang maliwanag na why we should keep Sabbath. It is to acknowledge God. It is to recognize God, who is your creator of your life and creator of the universe. So, yun po mga kapatid na ang pinakadahilan, kilalanin. Now, if you deny the Sabbath, you deny God. If you ignore the Sabbath, you ignore God, because God is the creator of the universe, and to know God is to keep Sabbath, mga kapatid. By keeping the Sabbath, you acknowledge God as the creator of the whole universe. And eto mga kaibigan, no? Hindi po nagtatapos sa lumang tipan. Pupunta po tayo, kung may oras pa ako, pupunta tayo sa Apokalipsis. Apocalypse 14, talatang 7. Ito po ang sabi, mga kaibigan, no? At sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba, ito mga kapatid, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. So mga kaibigan, itong magsamba kayo sa gumawa ng langit at lupa, tumuturo po ito doon sa Exodus 20, 8 at 11. At tumuturo din po ito sa Genesis 2:3, mga kapatid. Therefore, if you are the worshiper of Jehovah, if you worship God, you keep the Sabbath, mga kapatid. For this is the way how to know God. It is by means of Sabbath keeping, my friends. So, hanggang dito lang muna, mga kaibigan, ang atin pong pagtatanghal sa 10 minuto. Brother Rasha, tapos na ba? May 2 minutes pa. So, yun po, mga kaibigan. Now, so, huling aklat po ng Biblia, ang Apokalipsis 14, Apokalipsis, dito sa 14:7. Now, we need to worship God, who is the creator of the universe. And when referring to the creation, mga kapatid, it is the Sabbath. It is in reference of the Sabbath. If we want to worship God, we need to worship the creator of the universe. Now, because I still have time, basahin po natin, mga kaibigan, ang Isaiah 66. Isaiah 66 verse 23. Dito po masasabi natin, mga kapatid, na sa bagong langit at bagong lupa ay ang lahat ng tao ay sasamba sa araw ng Sabat, mga kapatid. Ito po, basahin po natin. At mangyayari mula sa bagong buwan hanggang sa panibago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, paroroon ang ilang tao ba ang paroroon, mga kapatid? Lahat na mga tao upang sumamba sa harap ng Panginoon. Mga kaibigan, in the new heaven and earth, from one Sabbath up to the other Sabbath. Kaya po itong talatang ito hindi po dito nasasaad na lahat ng araw ay Sabbath. Sabi ito, mula sa isang Sabbath hanggang sa panibago. Weekly po ito, mga kaibigan. Ang lahat ng tao ay sasamba sa harap ng Panginoon, sapagkat ito'y sabi ng Panginoon. So mga kaibigan, if you are the worshipers of God, you need to keep Sabbath.
Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Brother Edwil ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Winnie ng Baptist. Your time start now, bro. Good evening. Magandang gabi sa lahat sa muli sa ating moderator, sa ating mga taga-pakinig, sa ating mga viewers. At sa aking katunggali ni si Brother Edwell ng Seventh-day Adventist sa usaping resolve that all men should keep the Sabbath according to the Bible. I would like to emphasize the word all men. Brother Edwell, binanggit mo ang unang talata, Genesis chapter 2 verse 1 to 3. At according sa inyo, ito ay basihan ng pagpangili ng Sabat in the succeeding verses that you mentioned. Exodus 28, Ezekiel 20:12, at saka Isaiah 66:23. Unang tanong sa inyo, may binanggit ba na Sabat sa Genesis chapter 2 verse 1 to 3? Yes or no? Ay, wala po. Walang Sabbath sa Genesis, ano? But, ang na-mention po doon, seventh day. At ang seventh day ay Sabbath according to Exodus 20 verse 10. Okay, Kaya thank Sabbath you. is the Wait seventh day, Brother Winnie. Next question. All right, thank you. Ang tanong ko is Genesis chapter 2 verse 1 to 3 at maliwanag ang aking tanong. So hindi ko nagtatanong tungkol sa labas ng Genesis chapter 2 1 to 3. Uulitin ko for clarity sa ating nakikinig. May binanggit ba na salitang Sabat sa Genesis chapter 2 1 to 3? Yes or no again? No. Sa sinabi ko na kanina, no, walang Sabbath na mabanggit doon. Ang nabanggit Okay. doon, Brother Winnie, ay seventh day, but the seventh day, according to Exodus 20, verse 12, at verse 10, Objection. ay Sabbath. Time stop. Objection mo na, bro Winnie, ano yan? Yes, Mr. Moderator, I made it clarified before that ang tinatanong ko sa Genesis chapter 2, 1 and 3, hindi ako nagtatanong sa ibang teksto katulad ng Exodus chapter 20 verse 8. Okay, doon sa pagpapaliwanag to, no? Bro Edwil, meron kang counter objection or magde-decide? Yes, counter, no? Nagsumagot naman ako sa kategorya, pero meron tayong 20 minutes to explain, no? Kaya ako pinaliwanag yun. Okay. So, ganito yung ating decision doon sa objection. Actually, sa akin nga, again, doon sa categorical, that is, yun lang yung importante sa akin. Pero doon sa pagpapaliwanag, bro Winnie, either para sa'yo ay tama or sa'yo ay hindi. Ano na lang yan sa audience na lang yan. Pero either nagsisinungaling siya or hindi or anything yan. So, tuloy-tuloy pa din tayo. Basta sumagot, sabi niya hindi. So, Sige. Walang problema, Mr. Moderator. Okay, so proceed ka, bro, sa next question. Alright, next question. Binanggit na rin ang Exodus chapter 20 verse 8, no? Saying that, of course, this is a common verse, no? Remember the Sabbath to keep it holy. Sabi niya para sa tao daw. And then he cited chapter or verse 11. The reason for keeping the Sabbath, he cited Genesis chapter 2, 1 to 3. Tanong, number 2, kanino ba sinabi yung remember the Sabbath to keep it holy? Sa Exodus chapter 20. Okay. Specifically, sa talatang binanggit mo, sa Israel. But, Alright. hindi lamang Israel ang magkikip ng Sabat. Lahat ng tao na gustong kumikilala sa Panginoong Diyos, Brother Winnie. Next Alright, question. thank you. Next question. Admitted Israel sinabi. Number 3 question. You also mentioned Ezekiel chapter 20 verse 12. Mayroon ka binanggit, Brother Edwell, na Sabat sa Diyos. And then meron ding sinabi na Sabat ng Diyos. Alin bang pinaka effective or pinakatuwid yan? Sabat sa Diyos or Sabat ng Diyos? Well,
Yan, Brother Winnie, ay nanggaling yan sa word na sabat sa Panginoon mong Diyos. Kaya sabat sa Diyos, sabat ng Diyos, siguro naman, maunawaan na rin yan, Brother Winnie. Okay, follow-up question. So, ibig mo bang sabihin sa sabat sa Diyos at sabat ng Diyos, pareho? Pareho? Walang diferensya? Brother Winnie, ayon sa sinabi ko, nanggagaling yan sa word na sabat sa Panginoon mong Diyos. Mm. Madali namang unawain yan. At itong sabat sa Panginoong Diyos, sabi ni Kristo, sabi ng Diyos, bukod dito, ibinigay ko sa kanila ang aking mga sabat upang Next question. ako'y kanilang makilala. Next question. Okay, next question. Ang sabi niyo, sabat sa Panginoon ng Diyos. Are you referring to Ezekiel chapter 20 verse 12? Yes or no? Yes. Sapagkat ang Alright. sabat, inangkin mismo ng Diyos, aking mga sabat. Kaya Okay. sabat sa Panginoong Diyos yun. Thank you. Sino ba ang tinutukoy niya dyan na sabat sa Panginoon yung Diyos? Sino bang tinutukoy niya dyan? Context-wise. Ayun sa talata. Context-wise. Sige. Particularly because you are fan of particular Israel, sinabihan sa Ezekiel. But Okay. to know God is for all people, and that referred to supported in Revelation 14 verse 7 na lahat ng tao dapat magsamba at kumikilala sa Diyos. Next question. Para sa iyo, dapat din. Next question. Next question. I am not... all right. Ang sabat ng Diyos ba, ganun din ang sinasabi sa Exodus chapter 20 verse 8? Yes or no? Please repeat the question. Medyo hindi na klaro. Okay pa. Okay. Time stop muna. Paki-repeat lang. For the last time, ang sinasabi niyong sabat ng Diyos ba, ay ganun din ang reference sa Exodus chapter 20 verse 8? Yes or no? Sa 20 verse 8, Brother Winnie, wala namang sabat sa Panginoong Diyos. Doon yan sa talatang Diyos, Brother Winnie, ang sabat sa Panginoon mong Diyos. Mababasa natin. Okay, thank you. I still have time? All right, wave. Wave Okay. ko ng 30 seconds. Okay, so dyan natatapos ang first cross ng ating negative sa affirmative. At bago yan, shoutout muna sa ating nasa live at kay Rinaldo Kudong Romo, kung gaano naman ka-cleared ang paliwanag ni Bro Edwil ay siya namang signal niya ay nalabo. Shoutout din kay Babul Albert, paano ba makasali dyan? Shoutout din kay Rinaldo Kudong Romo, napakaliwanag Bro Edwil. Samuel Tahuda, shoutout sa iyo. Parang kinder yung nagpapahayag, ang bagal tapos di pa kayo bumubuo ng 10 minutes. Shoutout din kay Abila Leonard. Kaya bro pero SDA daw parents niya. Shoutout din kay Luke Carceres. God bless and praying for the successful debate. Shoutout sa iyo bro. Kay Abila Leonardo, aba sinuka na para papasukin. Okay? Shoutout din kay Perlas ng Silangan. Unawa isa't isa ha at pag-ibig sa kapatid. Ayan. So, Joven, Pastor Joven ang born again. Shoutout sa iyo, bro Joven. May sabat na hindi papatak ng Sabado. Paano yun? Shoutout din kay Rocky Tulog. Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. First presentation ng negative, Brother Winnie. Your time start now. Thank you very much, Mr. Moderator, and sa aking katunggali na si Bro Edwil. Okay? Sa ating proposition, resolved that all men should keep the Sabbath according to the Bible. I would like to emphasize the word all men. But before that, with due respect sa ating mga viewers, sa ating mga participants, sa ating moderator, let me have a short talk on hermeneutics or the science of interpreting the Bible. Now, there are key factors that I would like to consider in interpreting the Bible. One is the rigor, discipline, and consistency of interpretation. How we approach the language is foundational to how we determine the meaning. Meaning to say, kung paano natin tinatanggap ang isang lingwahe or ang isang word, it would determine sa ating pag-intindi kung ano ang kahulugan ng ating binabasa. The language is of two sorts. One, we have figurative. The other one is literal.
So, the figurative or the literal acceptance of the language would determine our understanding of the passage we are citing. Context is the guiding principle for sound interpretation. That is why pinipilit ko si Brother Idwell na mag-stick sa context dahil na-notice ko wala siya sa tamang konteksto. So malamang, hinihila iya ang ating mga viewers sa ibang direction. Of course, understandably sa ating mga SDA viewers, I would understand, no? Medyo mabigat yan para sa inyo. But, well, anyway, I will not compromise sa konteksto. Kung ano ang sinasabi ng konteksto ng talata, yan ang tamang meaning o interpretasyon. Okay, let me go back to the principle, or let me go back to the proposition that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Ang stad ng aking katunggali ay lahat ng tao. Being the negative, so ang aking katungkulan ay i-destroy or i-oppose ang ganyang pangunawa ng ating katunggali na si Brother Idwell. Okay? Now, tinanong ko siya kanina sa Genesis chapter 2 verse 1 na parang sinasabi niya na doon nagsimula ang Sabat. Ang tanong ko sa kanya, mayroon bang sinabi or may binanggit ba na salitang Sabat sa Genesis chapter 2 verse 1 and 3? So categorically, ang sagot ng aking katunggali ay wala. Wala. Therefore, kung wala, therefore, he cannot use Genesis chapter 2. Okay? Or he cannot even presume, no? Sabbath in Genesis chapter 2, verses 1 and 3. I would like to say, or I would like to call it, an assumption without proof. That is, let me repeat, assumption without proof. Why? Why assumption? Because walang makikita, walang mababasa na salitang Sabbath sa Genesis chapter 2, verses 1 and 3. Yet, ang ating katunggali ay pilit na binabasa ang isang salita na hindi nabanggit sa Genesis chapter 2, 1, 3. Alright? In fact, the word Sabbath is not found in the book of Genesis. Sa buong aklat ng Genesis, you cannot find in anywhere else sa Genesis ang salitang Sabbath. That is the truth, and that is not only the truth, that is a fact as far as Genesis is concerned. No. Prior to the Exodus from Egypt, okay, ang unang beses na binanggit ang salitang Sabbath ay sa Exodus 16:23. Alright? He just directly pointed Exodus chapter 20 verse 8. Of course, that is a common verse as far as the Seventh-day Adventists are concerned. Okay? Remember the Sabbath day to keep it holy. Pero hindi na nila tiningnan ang mga prior chapters before Exodus chapter 20 verse 8. And 20 verse 8 of Exodus was not the first time the word Sabbath was mentioned. It was not even mentioned in Genesis chapter 2. Rather, it was mentioned in Exodus chapter 16 verses 23. Okay? Or, 23 up to 29. That is a very clear textual proof, no? That the SDA and any Sabbatarians could not deny. Okay? As far as the text is concerned, maliwanag. Ang sabi nila doon sa Eden, pero hindi mababasa, that is a presumption without proof. Exodus 16:23 said, He said to them, He, meaning Moses, was the one speaking. Them, meaning he was referring to the Israelites who were with him. Okay? According to Moses in verse 16 to 23, this is what the Lord commanded. This is what the Lord commanded. Tomorrow is the day of Sabbath rest. I would like to emphasize the word He said to them. Ang unang pagbigay ng Sabbath ay hindi ibinigay sa buong sangkatauhan. Maliwanag ang 16:23 ng Exodus. Ibinigay, sinabi, ipinalathala ng Diyos sa pamagitan ni Moises sa mga Israelinhon. Alright? You go further in Exodus 16:29. Hindi para sa lahat ng tao. Okay? So the texts are very clear, no? Bear in mind, kung tingnan ninyo in the words of other version, I see or see, no?
Moses said, see that the Lord has given you the Sabbath. Okay? Bear in mind that the Lord has given you the Sabbath. Sabi ni Moses, tingnan nyo, ibinigay sa inyo ng Panginoon ang Sabbath. Alright, very clear. Hindi ibinagay sa lahat ng tao, kundi sa inyo. That is why on the 6th day, He gives you bread for 2 days. Now take note, kung inyong talastasin ng mabuti ang kaganapan sa Exodus 16 to 29, hindi alam ng mga Israelita kung paano ang tinatawag na Sabbath. Alright? Of course, our SDA friends would like to assume that there were Sabbath observance way back in Egypt. Pero kung ganon, bakit hindi nila alam na magpapahinga pala sila sa ikapitong araw? Alright? That is why on the 6th day, He gives you bread for 2 days. Alright? Everyone is to stay when they are traveled on the 7th day. Rested on the 7th day. Note that in verse 23 to 20 or 30 indicates that Sabbath is a new experience to the Israelite. Alright? Unang ibinigay sa mga Israelite or Israelinhon. Hindi ibinigay sa buong katauhan. That is a very, very categorical, very clear, and consistent textual proof na hindi ibinigay sa lahat ng tao. Of course, meron pa siya na-mention dito, Isaiah 66, and then Apocalypse 14:7. So I will just address it later on sa aking ikalawang tindig. I close my first stand at this moment, Mr. Moderator. Okay, so dyan natatapos ang unang pahayag, unang presentasyon ng ating negative. At syempre dako tayo doon sa 7 minutes na pagtatanong ng ating affirmative sa negative. Brother Edwil ng Seventh-day Adventist, paki-unmute mo na bro. Yeah. Okay, your time start now bro. Okay. So, Brother Winnie, unang tanong para sa iyo. Yes, Brother Edwin. Sa Genesis 2:11, doon ay nababanggit ang 7th day. Yes or no? Yes. Sa Exodus 20 verse 10 up to 11, nababanggit din ang 7th day. Yes or no? Yes. Yes. Next question. Ulitin ko tanong. Nasagot ko na, yes. Yes daw bro. Nabanggit. Nasagot mo. Sige. So yung 7th day sa Genesis at 7th day sa Exodus, yun ba ay magkapareho o different? Are you comparing the two mentioning of 7th day? Now, ang sagot diyan, Mr. Edwel, ang pagbanggit ng 7th day sa Genesis chapter 2 should be interpreted spiritually. All right? And then ang binanggit na 7th day sa Exodus chapter 20 verse 8 should be interpreted literally. Next question. Okay. Ang sagot mo, ang 7th day sa Genesis ay spiritually at sa Exodus ang 7th day ay literally. Saan mo nababasa yon, Mr. Winnie? Alright, tingnan mo na lang kung unawain lang na mabuti. Alright? Where was God standing? Okay? Ang first day, second day, third day, fourth day, seventh day sa creation. Literal ba yan? God was not standing on earth. He was not existing in times of human measurement. Next God question. was in time eternal. Next question. Okay. So sa makatuwid wala kang mababasa, ano ba ang pinaniwalaan mo? Yung nababasa o hindi nababasa? As I have said, context matters to me as far as my understanding is concerned. Next question. Okay. Brother Winnie, sinabi mong spiritual ang 7th day sa Genesis. Yung 6th day, na kung saan doon ginawa ang mga hayop at ang tao. Spiritual din ba ang taong ginawa doon, Brother Winnie? Sagot, hindi lamang 6th day. Lahat yan na mga sinasabing first day, second day, third day, fourth day, up to 7th day,
spiritualan. That should not be interpreted literally. Alright? So, ang keyword natin dyan, He worked, He rested, okay? So, ang Diyos ay hindi nagtatrabaho, hindi napapagod. So, kung interpret nyo literally, so maramang hindi siya Diyos. Last 1 minute. Okay. Ang tanong ko, Brother Winnie, dahil spiritual ang paglikha ng Diyos, ang tao na nilikha sa pang-anim na araw, ang tao din ba spiritual na nilikha ng pang-anim na araw? Ang sagot natin dyan is, kung inyong naintindihan ang tinatawag na arthroformism. Arthroformism is a literary art kasi ang nagsulat ng Genesis ay nag-employ ng literary art. Ginagamit ang mga salitang pantao. Next question. Ginagamit ang salitang pantao. Next question. Sa makatuwid, ang tao pala ay spiritual na nilikha ng Diyos sa pang-anim na araw. No, what I am saying are the sequence, no? Sequence Time. of events. Okay, so dyan natatapos Brother Rasha? time na bro. Okay. So dyan natatapos ang Okay. first part ng ating debate at syempre dako tayo sa ating rebuttal stage. Another 10 minutes ito sa ating affirmative. So again, ang topic natin mga kapatid, this is resolved that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Affirmative natin, si Edwell na bibigyan ko ng 10 minutes sa kanyang rebuttal at negative naman si Winnie yung tinatanong kanina. So bro Edwell, 10 minutes bro, rebuttal stage. Your time start now. Well, thank you very much, Brother Winnie. And thank you din sa aking kaibigan, si Brother Winnie, at saka Brother Rasha, thank you. Thank you din sa ating mga viewers dyan sa live ngayon. Thank you din sa inyong mga comment. Bagamat marami po ang mga difficulties sa ating debate sa gamito. Pero magpapatuloy din naman. So mga kaibigan, well, ako'y surprised din po sa tanong, sa sagot ng aking kaibigan. na ang 7th day sa Genesis at 7th day sa Exodus ay magkaiba. Spiritual daw ang sa Genesis at ang sa Exodus ay literal na 7th day. Naku, paano nalalaman yun? At kung sakaling spiritual ang 7th day sa Genesis, mga kaibigan, saan naman nag-origin ang 7th day sa Exodus? Di ba ang lahat ng mga pangyayari, mga kaibigan, hanggang ngayon ay nag-origin sa creation? Magtindi, mga kaibigan, no? Nag-origin sa creation ang lahat. Yung 7 days a week. Saan ba nag-origin yan? Di ba sa creation, mga kapatid? How come na naging spiritual? Ang 7th day, 1st day, 2nd day, 3rd day, 4th day, 5th day, 6th day, 7th day, doon sa creation. Well, inconsistent, mga kaibigan, ang mga paliwanag ng aking kaibigan. No? Inconsistent. Ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, maging sa ngayon, sa ating kapanahunan, ay nag-umpisa po sa creation. Yung 1st day, okay, tinanong ko sa kanya, sa 6th day, kung spiritual, nilikha ng Diyos ang tao sa 6th day, spiritual na rin ba ang tao? Well, hindi ko na nga hinihingi yung categorical doon. Yan ay categorical, answerable by yes or no. Hindi niya po sinagot ng ganun. Pinabayaan ko na lang. Ngayon, sa pang-5 araw, nilikha ng Diyos ang ibon at mga isda. Di spiritual na rin yung mga isda na yun. Yung mga ibon, spiritual na rin. Okay, kasi kung spiritual nga po, pang 4th day, kabisado natin kasi we are fan of the 7th day, Sabbath day. 4th day, nilikha ng Diyos ang sun, moon, and stars. Kung spiritual ang paglikha nito, mga kapatid. Di spiritual na rin yung araw na yan. Yung buwan na yan, yung bituin, spiritual na rin. Pang 3rd day, mga kapatid, nilikha ng Diyos ang karagatan at ang kalawakan. Pangalawang araw, nilikha ng Diyos, pinatuyo ng Diyos ang lupa.
pinalutang na Diyos ang lupa at nagkaroon ng pananim. At sa first day, mga kapatid, okay, second day, lupa. Spiritual na rin yung lupa. Di wala natin maapakan. Sa first day, ginilikha ng Diyos ang liwanag. Spiritual na rin po yun, mga kapatid. Kung atin pong pagbibigyan ang kanyang argumento. Well, mga kapatid, saganang atin, lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa creation, mga kapatid. Now, totoo na walang nababanggit na Sabbath sa Genesis. Ngunit may nabanggit na seventh day. Nababasa, litra por litra, ang Diyos ay nagpahinga. Bago tatanungin niya ako, napagod ba ang Diyos? Wala na akong problema doon kung napagod ang Diyos, hindi. Basta't nabasa, ang Diyos ay nagpahinga sa kanyang magawa mula sa lahat ng kanyang ginawa at nilikha at itinangi at binasbasan at pinagpala ang ikapitong araw, mga kapatid. So, ngayon, 20 verse 10 ng Exodus, ito ay Sabbath of the Lord. Sabbath sa Panginoon mo, Diyos, mga kapatid. Now, balik po ako sa topic. Resolve that all men should keep the Sabbath, mga kapatid. Ano pong dahilan bakit inuutos ng Diyos na dapat nating pakabanalin ang araw ng Sabat? Sa verse 11 ng Exodus 20. For, mga kapatid, ang salitang for na ito ay, this is similar with the word because, sapagkat, sa Tagalog, sapagkat talaga sapagkat nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng nangaroon, mga kapatid. Implied na kilalanin mo ang may lalang sa iyo, kaibigan. Alam niyo po sa Ecclesiastes 12:1, remember now thy Creator in the days of thy youth, mga kapatid. Laging pinapaalaala ang manlalalang, mga kapatid. Kanino? Sa mga kabataan. At hindi lang po kabataan, pati matatanda. Pero lahat ng mga matanda, dumaan sa pagiging kabataan. Kaya laging alalahanin, ipinapaalaala sa tala ng Biblia ang manlalalang, mga kapatid. Now, okay. Doon po sa binasa po natin sa Isaiah 66:23 na from one Sabbath to the other Sabbath, all flesh. Sa Tagalog, lahat ng mga tao ay sasamba sa harap ko. Sinong tao ito? Yung mga nais sumamba, mga kapatid. Lahat. Lahat na po nabanggit dito. All men, lahat ng tao should keep Sabbath, sumamba sa Diyos, mga kapatid. Sa huling aklat ng Biblia, muling ipinaalala. Sambahin ang may lalang ng langit at ng lupa at ng dagat at ng lahat ng mga naroon. 14:7 ng Apocalypse, mga kapatid. Now, kung inuutos na sambahin ang may lalang, ito po ay tumuturo sa Genesis 2:1 hanggang 3 na nayari ng Diyos ang lahat ng kanyang ginawa sa madlang gawa at nagpahinga sa ikapitong araw na lupat, ito'y kanyang binasbasan at pinagpala. Tanong, kaibigan, gusto mo bang basbasan man ng Diyos? Gusto mo bang pagpalain ng Diyos? Gusto mo bang kilalanin ang Diyos, kaibigan? Pakabalin mo ang Sabat. Bakit, mga kapatid? Sa araw na ito ay nilikha, nayari ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pati ng tao, pati sa ating lahat, mga kaibigan. Ngayon, all men. Marcos 2:27, mga kapatid. Ano po ang sinabi roon? Ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Saan ito tumuturo? Tumuturo uli ito doon, mga kapatid, sa Genesis, sa paglalang. Kailan ba ginawa ang Sabat? 7 araw. Base sa
Exodus 20 talatang 10, 8 hanggang 10, mga kapatid, hanggang 11, na yung paggawa ng Sabat, mga kapatid, doon po ito sa kreasyon. Tanong dyan saan ba ang ibang eksena ng paggawa kung hindi ito doon sa creation, mga kapatid? Yung paggawa ng araw ng Sabat para sa tao, kung hindi ito doon sa creation, kailan? Wala pong iba kundi doon po ito sa creation, mga kapatid. Tumuturo na nilikha ng Diyos ang Sabat para sa tao. Bakit po? Ang tao ginawa pang-anim na araw, preparation day. Nandun ang tao bago ginawa ang Sabat. At ito ay para sa tao. Nababasa po natin yan, mga kapatid. So, all men should keep Sabbath to worship God, to recognize God, and to honor the Creator. How many minutes, Mr. Rasya? 1 minute. So, mga kapatid, so, lahat po ay dapat. Ngayon, kung ayaw mo talaga na magsasabat, nasa iyo po yun. Kung ayaw mong kilalanin ang Panginoon na may lalang sa iyo, nasa iyo po yun, kaibigan. Nasa iyo po yun kung ayaw mong kilalanin. But for me, and my house, and my family, and with all people who wants to worship the Creator, who wants to recognize, to know the Creator, we will keep Sabbath because this is the day which the Lord hath made. This is the day to know Him as the Creator of the universe. We've ko na pong time ko. So, dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative, Brother Edwell ng Seventh-day Adventist. At syempre, dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating negative sa affirmative. Bibigyan ko siya ng 7 minutes sa pagtatanong. Okay, your time start now, Brother Winnie. Thank you again, Mr. Moderator. First question sa aking second set sa kay Brother Edwell. Parang pinalabas ni Brother Edwell na dahil binanggit sa Genesis that God rested on the seventh day. So kaya nga ang mga tao magpahinga rin sa ikapitong araw. Iyan ba ang punto nyo, Brother Edwell? Yes or no? Yes. Yan po ang punto natin. Ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Inuutos niya sa tao na magpahinga din para magkaroon ng appointment, magkaroon ng communion ang may lalang at ang mga nilalang na tao. Okay, thank you. Yung binabanggit na first day, second day, third day, fourth day, fifth day, and sixth day, seventh day. Parang sinasabi nyo na literal. Tama ba ako? Tama ba ako? Literal yung sinasabi na first day, second day, third day, fourth day, fifth, and sixth, and seventh? Tama ba? Yes. Literal po yan, Brother Winnie. Sapagkat yung Sanlinggo sa atin ngayon, doon po yan nag-origin sa creation. Kaya literal po yan. Okay, thank you. So that means para sa inyo, that is 24 hours. Yes or no? Ibig sabihin para sa inyo, 24 hours yan kung literal. Yes or no? Yes. Kasi merong hapon at umaga. Hapon at umaga. By now, merong 12 sa gabi at merong 12 sa araw. Therefore, 24 hours. Okay, thank you. 24 hours. Question. What determines the 24 hours cycle, Mr. Edwell? Hey, may gabi, may dark side, and daylight. Objection. Time stop, Maliwanag. Time stop. Mr. Moderator, objection. Maliwanag ang aking tanong. What determines the 24-hour cycle? Okay. Counter objection, Edwin, bago ako Mr. Moderator, pakiulit ang tanong yan. Okay, pakiulit na lang muna yung tanong. Maliwanag ang aking tanong, Mr. Moderator. What determines the 24-hour cycle? Dahil sabi niya 24 hours yan. Ang tanong ko sa kanya, what determines the 24-hour cycle? Answer? Okay. Mr. Moderator, paki-clarify ano yung cycon na binanggit niya. Cycon ba yun? Okay. Merong clarification dito. Ano daw yung cycle? Ika-clarify mo ba, Bro Winnie, or proceed ka pa din sa tanong mo?
I think that is self-explanatory. Okay, so yun lang yung binibigay niya, Bro Edwil. Bro, sagot ka talaga Alright. dun sa tanong, bro. Sige. Sagutin ko na. Hmm. What determines? Cycle ba o cycon? Cycle. O sige, cycle siguro. Okay, meron tayong talata. Sa John 11:9 na merong 12 hours in a day. Therefore, 12 hours din sa gabi. Yan po, Okay, may talata thank you. tayo. Thank you. Salamat. 12 hours in a day, 12 hours in a night. So that is the 24 hours para sa inyo. Okay. Ang tanong ko is, mayroon bang, of course, alam nyo naman siguro yung araw. Of course, may araw tayo. Kung gabi, walang araw, di ba? Alright. Tanong ko sa inyo, kailan ba nilikha yung araw at ang buwan? Okay, kailan? Sagot. And the fourth day. Alright, And the fourth thank day, you. The lights were divided. Light of the sun, light of the moon by night, and the stars. But Okay. on the first day, there is already light. Alright, thank you. So, ibig nyo sabihin that what determines the 24 hours ay ang yung paggalaw ng araw at buwan. Ang tanong ko sa inyo, sa first day at second day ba may araw na at buwan? Sagot. Okay, wala. Alright, Honest answer ha. Walang araw pero may liwanag. On the fourth Okay. day, dinidivide ng Diyos ang liwanag, sun, moon, and stars. Okay, Honest, thank you. sagot yan. Thank you. Walang araw, walang buwan sa first at second day. Pero sinabi rin na first day at second day. Tama? Yes. First Okay. day, second day, 30, 46 days, seventh day. Literal po yun, Brother Winnie. Okay, thank you. I will subject that to my rebuttal later on. Binanggit mo ang Mark 2:27. Itong paboritong teksto ng SDA Sabbath was made for man. Okay. Nabasa mo ba, Brother Edwil, ang konteksto ng Mark 2:27? Nagtuturo ba ang Mark 2:27 na dapat ang lahat ng tao ay mag-observe ng Sabbath? O iba yung tinuturo diyan? Kasama na rin Yes yun. or no? Okay. Yes. Mr. Moderator, the Sabbath was made for man. Objection. Time stop muna. Po tayo. Time stop muna, objection muna tayo. Bro Winnie, ano yan, Objection. bro? Yes, objection. At tinatanong ko sa kanya ang konteksto ng Mark 2:27. Okay. Ang konteksto ba ng Mark 2:27 ay nagsasabi o nagtuturo na dapat ang tao ay mag-observe o magpangilin ng Sabat? Yan ba ang konteksto ng Mark 2:27? Yes or no? Bro Edwil. Yes. Yes, ayan. So, So, 20 yes, seconds, next bro. question. Proceed ka sa 20 seconds pa. Okay. Sapagkat ang Sabat ay para sa tao. Okay? May utos ang Diyos na huwag niyong, ipanalangin niyo na ang inyong pagtakas ay huwag mangyari sa taginao sa Sabat man. Ganon pa rin yun. Next question. Mr. Bro. Moderator, somebody may nagkuting-kuting. Oo, Medyo may kaya nga distraction eh. tayo. Bro Edwil, paki-minimize mo na yung background music mo, bro. Nakamute ka, bro. Nakamute. Wala na. Okay, thank you. Bro, proceed, bro. Nasagot na ba? Yes, Okay. bro. Proceed. Okay, I will subject that to my rebuttal later on. Binanggit niya rin ang Isaiah 66:23. From one new moon to another, from one Sabbath to another. Question, does Isaiah 66:23 imply na dapat ang tao ay magsabat? Yes or no? Or may ibang mensahe yan? Yes, implied from one Sabbath to the other Sabbath, all people should come to worship me, sabi ng Panginoon. If you are a people, my friend, you need not to keep the Sabbath. Okay, thank you. Next question. Okay. So, yan ba ay nakita nyo ba from one Sabbath to another? Ano bang relation niya sa from one new moon to another? Sagot. Okay. Merong dual application, kapatid na Winnie, at Seventh-day Adventist lang ang makapaliwanag niyan. Okay? But the point is, in the new heaven and new earth, ay magsasabat pa rin, Brother Winnie. Yan lang po ang point natin, Sabat eh. Next Okay, question. thank you.
Next question. Balik na tayo sa Isaiah 66:27. Diin saan sa makikita sa Isaiah 66:23 na sa new heaven ay magsasabat pa rin tayo? Sagot. Maliwanag sa talata dyan sa 19, no? 66:19 hanggang pababa sa 20 na Sabat pa, new heavens and new earth po yan. Nandyan po yan, new heaven and new earth. All people should come to worship me on the Sabbath. Okay, next question. Balik tayo sa new moon again. May new moon ba sa new heaven and new earth? Sagot. Ay, may nababasa eh. May nababasa, di ba? O, wala problema. Kasi ang pinaniwalaan ko, may nabasa eh. Kung hindi mo paniwalaan, bahala ka na. Okay, I will subject that to my rebuttal later on. Okay? Next, Mr. Moderator, do I still have the time? Time now. Okay, thank you. Ayan na yung ating tanong. Ayan, so, dako tayo sa rebuttal din ng ating negative, another 10 minutes ito. At by the way, sa mga bagong pasok dyan sa ating live, ang pinag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa resolve that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Ang affirmative natin si Edwin ng Seventh-day Adventist Church, negative naman si Winnie ng Baptist na magbibigay ng kanyang rebuttal. 10 minutes, your time start now, bro. Okay, sa muli, maraming salamat, no? Brother Idwell at saka sa ating moderator, sa ating viewers. Balikan ko mga... Ayan. So proceed ka, bro. Thank you. Time check. Do I still have the fresh 10 minutes? Yes. All right, fresh 10 minutes. Babalikan ko mga sinabi ng aking katunggali na si Brad Idwell, okay? Tinanong ko siya kanina, no? Ang first day, second day, third day, fourth day. Sabi ko kung literal ba o hindi. Sabi niya is literal. And then ang tanong ko sa kanya is 24 hours ba o hindi? Sabi niya 24 hours. Ang follow-up question ko is, what determines the 24 hours? Sinabi niya yung 12 hours na may araw at may gabi. Okay? Impliedly, tinatanggap niya na ang buwan at ang araw ang nagdetermine ng paggalaw or cycle ng 24 hours. At tinanong ko rin siya kung kailan nilikha ang buwan at araw o ang mga bituin. Ang sabi niya, it was on the fourth day. Now, dyan pa lamang makita na medyo hindi yan naintindihan kung baga literal ba o spiritual yung first, second, third at fourth day. Dahil sa Genesis, sa creation account, it was only on the fourth day, if I am not mistaken, that the sun and the moon and the stars were created bilang mga basihan ng paggalaw ng orasan natin. Sa first day, walang buwan, walang araw. Sa second day, walang buwan, walang araw. So with the third day, walang buwan at walang araw. Pero binanggit pa rin na first day, second day, third day, fourth day. That goes to show, my dear friends, that the words first day, second day, third day, hindi siya literal, kundi it should be interpreted in a different way. It could be figurative or it could be spiritual. Okay. Next question. Tatanungin ko sana si Brad Idwell kung saan ang Diyos na noong nilikha niya ang mundo. Okay? Okay. So, kung sasabihin niya na dito sa mundo, oh, well, that is already a big mistake on his part. So, when God created everything, He was not here on earth. Okay? Yan ang hindi niya nakita. God was not standing here on earth. In other words, He was not within the 24-hour time cycle dito sa lupa. Kaya, mali yung sasabihin nila na ang first day is 24 hours. It was God said. It was God saying the first day. It was God saying the second day. And when He said those, He was not here on earth. He was not within the 24-hour cycle, okay, here on earth. Yet He said first day, second day, third day. Okay? So that is a very big mistake in as far as textual or scriptural interpretation of our dear Seventh-day Adventist brethren. Okay. Pupunta ako sa kanilang pinaka-proof text na inaabangan-abangan ko. Oh, good na na-mention niya ang Mark 2:27. Sabbath was made for man and not man for Sabbath. Okay? Tinatanong ko si Brother Idwell, nabasa niya ba ang konteksto ng Mark 2:27? Ang sabi niya, nagtuturo daw ang Mark 2:27 ng pangingilin ng Sabbath.
Okay? But I suppose hindi niya talaga nabasa. Kasi kung balikan niya ang konteksto ng Mark 2:27 ay ganito, Brother Idwell. Okay? A few isolated texts cannot be interpreted conflict or to conflict the general tenor and the required context. This is an isolated text, okay, na pinanghuhugutan ng mga Adventist na dapat daw mangilin ang tao ng Sabat kasi binigkas o nabasa na Sabbath was made for man. Okay? Or man should keep the Sabbath. Okay. Now, context-wise, the subject of the argument before Mark 2:27 was not the observance of Sabbath. Alam yan ng mga kapatid natin. No? Alam yan ni Brother Idwell na ang pinag-uusapan diyan ay hindi kung dapat o hindi dapat mangilin ng Sabat ang mga tao. Okay? There was a conflict as to the sacredness, the sanctity, the importance of man's life against Sabbath regulation. Okay? Yan ang konteksto. Pinagtatalunan dyan. Saan ba, alin ba dito ang mas mataas? Yung Sabbath regulation o ang buhay ng tao? Kasi nagutom ang mga disipulo ni Kristo. So kinain nila, pinutol nila yung corn tips para agapan yung kanilang gutom. At ang mga Pariseo ay nagreklamo. For them, it was a violation of Sabbath regulation. And it was Christ said, Sabbath was made for man. Meaning to say, hindi dapat lumagpas ang regulasyon o ang mga alintuntunin ng Sabat kung buhay ng tao ang pag-uusapan. So, in support, in fact, Christ even mentioned David. Okay? Christ even mentioned the eating of the prohibited bread, no, or the sacred bread. Yet David and his companion did not profane the Sabbath. Okay? So, in fact, Mark 2:27 is an anti-Sabbath. Binabanggit, ngunit hindi alam ng mga kaibigan nating SDA. Ito ang kanilang paboritong teksto. Ngunit, take note, ito, kung kanila lamang balikan yung tamang konteksto ng Mark 2:27, hindi ang teksto nagtuturo na dapat ang tao mangilin ng Sabat. Kung bagkos ang sinasabi ng teksto, mas importante ang buhay ng tao kaysa alintuntunin sa Sabat. Yan ang tamang konteksto ng Mark 2:27. Now, binanggit naman ng ating kaibigan ang Isaiah 66. Wala pa rin siyang wala pa rin siyang naitindig na dapat ang lahat ng mga tao ay mangilin ng Sabat. Yung Isaiah 66, that proof the observance of Sabbath even in the new earth. Okay, ang nakita lang niya is from one Sabbath to another. Hindi niya binasa is ang from one new moon to another. Ano ba ang kahalagahan ng moon? Okay? One new moon, balikan natin ang tamang konteksto. Sa kapanahunan ng mga Israelita, ang isang buwan, ang basihan nila ng paggalaw ng buwan ay ang moon, the new moon. From one new moon to another, that means from one month to another. From one Sabbath to another, week is Sabbath. Galaw ng panahon. Brother Asya, okay? So, Mark 16 should be interpreted in its proper context. Hindi yung sa tenor ng mga Sabbath keepers na ang Mark 16, Mark 2:27 rather should be interpreted na ang tao ay dapat mangilin ng Sabbath. Okay? Now, inaabangan ko na sasabihin niya ang Matthew 24-20 pero hindi niya binanggit. Okay? So, hindi ko na rin babanggitin niya. Pero inabangan ko na ito kasi ang paboritong proof text nila eh. No? Pray that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. For then shall be great
tribulation. Itong paboritong proof text nila in preaching or teaching that all men should keep the Sabbath. Ang lahat ng mga teksto na binigay ni kaibigan Idwell ay mga teksto na pertinisar sa mga Hudyo, mga teksto na pertinisar sa mga Israelita. Hindi lang lamang niya inaamin, okay? Now, Exodus chapter 20, kung balikan niya sa taas, sinasabi sa mga Israelita. Ezekiel, yung binanggit niya sa Ezekiel 20 verse 12, kung balikan niya sa taas, ang binanggit diyan mga Israelita. Sinabi sa mga Israelita, okay? Isaiah 66:23, it was said by the prophet of the Israelites for the Israelites, hindi para sa lahat ng mga tao. Mensahe yan ni Isaiah bilang propeta ng mga Israelita o ng mga Hudyo para sa mga Israelita. And he was not talking about Sabbath observance. He was talking about the cycle of time during sa kanilang kalendaryo. From one new moon to another, meaning from one month to another, from one Sabbath to another, it means from one week to another. Yan ang hindi nila nakita. Ito, sinasabi niya, fear God, no? Apocalypse 14:7, fear God at magsamba sa Diyos. Hindi naman sinasabi diyan ng tao dapat magsabat. Alright? So he is presenting a text without proof. Nagbibigay siya ng teksto na walang pruweba. Okay? Ginagamit ang Exodus 20 verse 8. Lahat daw ng tao ay mag-observe ng Sabat. Alright? Now, take notice, ang sinasabi diyan, ang mga dayuhan na nasa loob ng inyong mga gawang. Okay, that's that. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang rebuttal ng ating negative. At bibigyan ko ng 7 minutes sa pagtatanong yung ating affirmative sa negative. Brother Edwell ng Seventh-day Adventist Church, your time start now, bro. Okay, thank you very much. Yan ang gusto pa na magbata. Thank you very much, Brother Winnie. Sige, Brother Edwell. Sa first day of the creation, ito ay literal o spiritual? Maliwanag ang sinabi ko kanina. I need not to repeat. Spiritual. As to the Sa time. second day, Spiritual as Okay. to the time. okay. Sa second day, ito ay spiritual o literal? Sinabi ko na yan. Spiritual as to the time. Okay. Sa third day, ito ay spiritual o literal? I need not repeat. Still, spiritual as to the time. Okay. Sa fourth day, dahil sabi mo kanina, fourth day, meron ng araw, buwan, at stars. Ito na ay literal, yes or no? Sinabi ko na yan kanina pa, Brother Idwell, from day 1 to day 7, spiritual as to the time, because God was not here on earth. He was not, when He said the first day, He was not within the earthly 24-hour cycle. Next question. Okay. Sa fourth day, kasi meron ng araw, buwan, at bituin, sinabi mo kanina na ito na ngayon ay 24 hours, yes or no? Huwag natin hatiin ang i-single out ang day 4. It should be interpreted as a whole. Hindi pwede na ang isang araw ay literal, ang isang araw ay spiritual. The whole of it as a cluster of days, spiritual. Next question. Okay. Sige, iwanan ko yung pagiging spiritual o literal. Ang tanong ko kanina, sinabi mo na ang fourth day, kasi meron ng araw, buwan, at bituin, ito na ngayon ay 24 hours, yes or no? Sinabi ko na bago langgit, no? It should not be interpreted in that manner, no? Mr. Cluster of Moderator, days. Time stop, mag-exit na ako, time Mr. stop. Moderator. Okay, Sir Moderator, yan ang sagot ko. time stop. Okay, Okay. bro Edwil, objection muna tayo ha. Anong objection mo, bro Edwil? Objection ako rito eh. So,
magsagot lang muna siya ng yes or no. Hindi yung sinabi ko na kanina eh. Okay. Interpolation to eh. Huwag kang mapikon sa mga tanong ko, kapatid. Okay. Baga, this is for confirmation lang eh. Okay, so yes or no. Okay? Meron kang counter objection doon, Bro Winnie, or ready ka nang sumagot sa yes or no? Naputol. Nawala si Bro Winnie. Lapit na. Pagkatapos nito. Ay, hand. Okay, so hintayin natin si Bro Winnie kasi parang naghang sa kanya. At ayan, bumalik na. Bro Winnie? Oh, sige, Napuputol Brother ka, bro. Russia. Mm. Okay, ang objection ko, repetitive na si Brother Idwell. Nasagot na siya eh, cluster of days. Pilit siyang hinuhugot yung isang araw. Okay, bro. Maliwanag yung sabi ko eh. Okay, so naiintindihan ko, bro. Ganito, bro, kasi nakikita ko naman yung tanong ni Edwell doon sa yes or no talaga. So, pwede kang sumagot ng 10 seconds para ipaliwanag kung hindi ka mamimili doon sa yes or no or talagang mamimili ka doon, yes or no, bro. 10 So, anong seconds. gagawin? Okay, proceed, bro. Okay. Okay, sinabi ko, cluster of days. Huwag niyang kukunin ng isang araw na literal and then the rest i-consider yan na spiritual. Next question. Next question. Next question. Okay. Mr. Winnie, iniiwanan ko na yung literal spiritual. Kasi nag-usap tayo kanina sa 24 hours. Dahil meron ng araw, buwan, at bituin, nawala ka. Sa fourth day, doon na ba umiiral ang 24 hours? Ano bang question natin? Naputol kayo, Brother Idwell? Time stop muna, time stop. Okay, pakiulit muna siguro. Sige. Sige, bro, Edwil. Okay. Okay. Baga, iniwanan ko na yung spiritual or literal, ha? Iniwanan ko na yon. Doon tayo sa 24 hours. Doon tayo sa 24 hours. Dahil sa fourth day, ay meron ng araw, buwan, at bituin. Doon na ba nag-umpisa ang 24 hours a day? Proceed. Alright. Ang tanong nyo is doon na ba nag-umpisa ang 24 hours? Okay. In the spiritual sense, it was not. Next question. Next question. Okay. Sa ngayon, Brother Winnie, ilang oras ba ang bawat araw sa atin ngayon? Objection, Mr. Moderator. Time stop. Okay. Anong objection natin? Negative. Ang itanong hindi siya dapat magtanong sa aking opinion. He should ask what was the subject of our discussion sa Genesis chapter 2, verse 1 and 3. Okay. So, meron ka bang counter objection doon, bro Edwin? Sa ino-object Counter. niya patungkol doon sa tanong mo? Counter? Sige, bro. Okay, ito Brother Rasya. Mm. Ang ibig bang sabihin siya lang magtanong sa akin tungkol sa 24 hours at ako hindi pwede? Okay, tinatanong mo ako, no? At doon sa objection, bro, doon ka muna, bro. Counter objection to, bro. Sino ba mag-counter objection sa amin? Ako, kasi ikaw yung una eh. Si Edwil yung nagka-counter. Yung objection kasi ni Bro Winnie, sa aking pag-aanalisa, parang sinasabi niya na yung question mo, Bro Edwil, is invalid dahil doon sa pinag-uusapan nyo patungkol lang doon sa Genesis. Ngayon, meron ka bang counter objection doon sa objection niya na that is invalid question, parang ganun ba? Okay, brother, counter objection, Mr. Moderator. Mm. Tinatanong niya ako kanina sa 24 hours, sinagot ko Okay. siya. Ngayon, magtanong ako sa kanya about 24 hours, invalid pala. Kung invalid nga naman, sige, walang problema, change question ako. Okay, so ganito yung ating decision, Bro Edwil. Actually, doon sa tanong mo patungkol sa 24 hours, tinitingnan ko siya as a valid question, Bro Willie, ha? At I think merong dinadrive si Edwil doon sa pagtatanong niya at merong follow-up niyan. However, wala namang anuhan dito, pilitan. You can answer naman in 10 seconds or 20 seconds. Ulit ang tanong ni Edwil, ano nga ang ulit tanong mo, Bro Edwil, doon sa 24 hours?
Sa ating araw ngayon, ito ba ay 24 hours? Yan. Yes or no lang yun eh. Yes or no? Bro Winnie? Sagot, 10 seconds. It was God Proceed. saying the fourth day. It was God saying the fourth day, and He was not here on earth. Okay? And therefore, He is not governed by the 24 hours. Next question. Next question. Okay. Now, sa Isaiah 66:23, ilang tao doon ang pumunta sa harapan ng Panginoon para sumamba? Lahat ba o hindi lahat? Now, objection, Mr. Time stop Moderator. ulit. Objection ng negative. Ano yan? Pagsamba ang sinabi sa Isaiah 66:23, hindi Sabat. Okay, so Dapat magtanong siya doon tungkol sa premise. Sabat. Okay, doon sa premise sa talata, hindi daw Sabat ay yung ano nga ulit yun? Hindi Ang binanggit sa talata ay is pagsamba, hindi Sabat. hindi Sabat. Dapat magtanong siya sa Sabat dahil iyan ang aming tinatalakay. Okay, Bro Edwil, meron kang counter objection doon, bro? Or mag-the-next question? Okay, Mr. Moderator. Mm. Ang talata, mula sa isang Sabat hanggang sa panibagong Sabat, ang lahat ng tao ay sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. May Sabat doon. Okay. So, ganito. Again, valid question again. At, Bro Winnie, ibabalik ko sa iyo. Either 10 seconds. Sige, proceed bro. 10 seconds na sagot. Hindi naintindihan ni Brother Idwell ang from one Sabbath to another. Hindi Sabbath keeping ang tinutumbok dyan, kundi running of time. Running of question. time. Next question. Yan yung sagot niya. Bro. Next question. Bro Edwil, next question. Next question. Next question ha. Yes, bro. Okay, Brother Winnie, talatang 23, Isaiah 66, wala bang Sabat doon nabasa? O meron? May nabasa but it's not reference in Sabbath keeping. It's the running of time. One Sabbath to another, 1 month to Yes. another, 1 new moon. Okay. Okay? Pero ang Wait lang, makita bro. Ang sagot mo. Wait lang bro Edwil. Time stop muna. Ilan bang tao? Ha? Bro Edwil, wait lang bro. Next question ba? Hindi pa bro, baka delay konti bro ba? Hindi pa kasi tapos si Brother Winnie doon sa 20 seconds niya. Meron pang mga halos 5 seconds doon. At Okay. wait lang bro Edwil ha, kasi patatapusin ko talaga si Winnie dito. Proceed ka bro Winnie muna sa iyong pagsagot bro. 5 seconds. There was no Sabbath keeping mentioned. It was the running of time in reference to Sabbath, but not Sabbath Next keeping. question. Next question. Okay. Pero sa makatuwid, may nababasang Sabat, yes or no? Yes, but not in reference to Sabbath keeping. Next question. Ilan tao ang sumamba sa harap ng Panginoon? Lahat bang tao o kalahati? Hindi lahat na tao. Sagot. Pagsamba ang binagit, hindi Sabbath keeping. Mr. Next Moderator, Time stop, Okay, time stop. Okay, affirmative, ano yung objection? meron po tayong categorical doon. Lahat ba ng tao o hindi lahat na tao? Okay, so sa categorical si Bro Edwil, Bro Winnie, meron kang counter objection doon na Answer, 10 seconds. 10 seconds brother. again, gagamitin niya. Alright. So, proceed bro. Okay, lahat ng tao ang magsamba, hindi binagit lahat na tao ang magsabat. Next question. Next question. Okay. Sige. Sa Marcos 2:27, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao. Kailan ba ginawa ang Sabat? Sagot, out of context ang tanong, Mr. Moderator. Okay? Dapat balikan niya yung mga kaganapan sa Mark chapter 2. Next question. Next question. Okay. Bigyan kita ng categorical. Kailan ginawa ang Sabat? Sa creation ba o after creation? Categorical. Clarification, Mr. Moderator. Time stop. Okay, clarification. Ano yan bro? Ang kaniyang tanong kanina, dinawit niya ang Mark 2:27 at inulit niya. Ang clarification ko is, was he still referring to Mark 2:27 or sa Genesis? Bro Edwil, ika-clarify mo ba or magpapatuloy ka pa rin? Yes po, Sige, Mr. Moderator. Okay, Kailan bye. ginawa ang Sabat? Creation ba o after creation? Dalawa lang naman, madaling pilihan 'yon.
Okay, so yun lang Mr. yung binibigay. Moderator, Mr. Bro, Moderator, yes bro, yun eh, bro. further clarification kasi yung question niya na kailan ginawa ang Sabat, idinawit niya no, before ang Mark 2:27. Kaya nga, kina-clarify ko sa kanya kasi Mm-mm. sa second time na nag-question siya, hindi yan na binanggit ang Mark 2:27. Okay. So that is why I am asking, is he still referring to Mark 2:27? Okay. Bro, Dahil sasagutin ko. Bro Winnie, Oh, ipapatanong yes. ko to kay Bro Edwell, pero kung magre-retain siya doon sa tanong pa din niya at hindi na niya i-clarify, talagang ipapasugot ko yan sa'yo or anong paman. So Bro Edwell, ika-clarify mo ba yung tinatanong ni Bro Winnie na are you referring doon sa Mark ba? Or doon ka pa din sa tanong mo? Yes, yes, referring to Mark 2:27, ginawa ang Sabat nang dahil Okay. sa tao. Ang tanong, kailan ginawa ang Sabat? Creation ba o after creation? Okay, Bro Alright, Winnie. sagot. Mark 2:27 does not say anything about when was the Sabbath was made. And then the creation account did not also state anything about when was the Sabbath was made. It was rather made during the Sinai's travelers of the Israelites. Next Sa question. Mark, okay, next question. Next question. Kailan ginawa ang Sabat? Creation ba o after creation? It was Categorical. after creation, particularly sa Sinai. Next question. Okay. Saan mababasa na ang Sabat after creation ginawa? Okay, binanggit ko na. Sagot sa Exodus chapter 16. Binanggit na doon. Unang beses binanggit ang Sabat. There was no even mention of Sabat. Okay, so dyan natatapos ang Okay. second stage Tapos ng na? ating time na bro, 7 minutes. So, basa muna tayo ng mga iilang comment mga bro. Shout out kay Imelda Alfonso. Sabi niya, matinik magtanong si Bro Winnie. Shout out din kay Abela Leonard. Magaling na sana yung student kong si Winnie. Kaso, kini-question niya, nawala yung comment niya. Kini-question niya mismo ang Diyos na nagbigay na ikapitong araw sa Sabat na 24 hours sa mga Jew na sunset to sunset ang batayan, mali ba ang Diyos? Reject? Ha ha ha. Shoutout din kay Emelda Alfonso, kay Joel Thompson, kay Richard Garate Thompson, kay Gomer Novelero, shoutout sa inyo bro, at kay Johnson Amican, shoutout sa iyo. Kay Avila Leonard, reject talaga itong student kung si ito kanina. Shoutout din kay Rocky Tulog, Mr. Winnie, ano naman ang teksto para sa Pinoy? Question mark. Shoutout kay Rans Lasan, shoutout bro Rasha, shoutout sa iyo bro. Kay Pastor Lindon Navarro, shoutout sa mga Ilonggo watching from Bacolod. At kay Alfred Ducosin, unawa ba ni Winnie ang spiritual at literal? Shoutout din kay parang naka-Hebrew to. Meron sarili na translation itong si Winnie. At shoutout din kay Juan Kapangpangan, gandang gabi po. At kay Don Puerto, naipit na, ha ha ha. Shoutout din dito kay sino pa ba to? Ren Lasan. Ayan. So dako tayo sa final conclusion bro. Mauna dito si negative. 5 minutes ito. Patungkol ito again sa Sabat na pinag-uusapan natin na para nga sa ating affirmative. Ito ay resolve that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Bilang negatibo, 5 minutes. Bro Winnie, your time start now. Finally, salamat Mr. Moderator. Dito, Bro Idwell, walang personalan na pero tahasan na sasabihin ko sa inyo. Wala kayong napatunayan sa ating talakayan. Okay? Let me be reminded you of the proposition resolved that all men should keep the Sabbath. All men. Ang ibinigay nyo talagang mga talata, yung mga talata na ang mga para sa mga Israelita eh. Alright? Exodus chapter 20, para sa mga Israelita yan eh. 66 of Isaiah 66:23, mensahe yan ng mga kanilang propeta sa mga Israelita. What else? Okay? You mentioned the Ezekiel 20 verse 12. Kung pupunta kayo sa taas,
Para sa mga Israelita rin yan. Okay? Nagagamit pa kayo ng fallacy. Di ba? Hindi dapat natin gamitan ng fallacy yan. Itong Mark 2:27 na para sa inyo lahat ng tao. Hindi nyo tiningnan yung controversy bago ang Mark 2:27. In fact, kung inyong balikan yan, as I told you, ang konteksto diyan ay nagpapahayag mas mahalaga ang buhay ng tao kaysa pangingilin o regulasyon o alintutunin ng Sabat. Yet, ginagamit nyo yan bilang teksto eh. I don't want to say na ninililin lang yung mga tao, but in a way, that is the implication. Dahil iba ang konteksto, iba ang sinasabi ng talata, iba rin ang sinasabi ninyo. Okay? Now, Genesis chapter 2, verse 1 and 3, admitted nyo, walang binanggit na Sabat, yet ginagamit nyo rin bilang premise sa pagturo ng Sabat. Okay? Now, naipit kayo sa 24 hours eh. Okay? Instead na mag-focus kayo sa inyong argumento na ipatindig ang kung baga ang Sabat ay dapat para ang lahat ng tao ay magpangilin ng Sabat. Okay? You spend much time in the 24 hours discussion, and I'm sorry that took a lot of your time. Okay, Mr. Moderator, I'm so sorry to say, walang nailatag na strong argument ang ating katunggali na kung sasabihin natin na dapat ba o hindi dapat na ang lahat ng mga tao ay magsabat. Ang mga teksto na kanyang ibinigay para sa mga Israelita. Okay? Mayroon siyang binanggit na para sa mga tao, but it was a fallacy because it was not in the right and in the proper context. Thank you and good evening to everybody. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. At syempre, dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan dito na resolved resolved that all men should keep the Sabbath according to the Bible. Bro Edwin, 5 minutes bro. Your time start now. Okay. So thank you very much sa gabing ito sa ating mga viewers dyan sa labas na sa live po. Sa mga kapatid, mga kaibigan, at talaga pong ang topiko po namin ay resolve that all men should keep Sabbath. Hindi niya kayang sagutin mga kapatid ang mga tanong natin. At saka saan niya nakuha? At saka hindi niya talaga mapatunayan na ang 7 days of creation ay spiritual. Kung spiritual nga po ang mga araw na ito, di spiritual na rin po ang nilalang. Yung tao, yung hayop, yung buwan, spiritual na lahat. Very inconsistent ang mga paliwanag ni kaibigan ko eh. Very inconsistent kaibigan, sorry. Sorry, hindi papasa sa ating mga hearers yan. Sapagkat ang sanglinggo natin ngayon ay doon po ito nag-origin sa creation. Yung anting 24 hours, no? Kinikontra mo 24 hours, ha? Una ka nagtanong sa akin tungkol sa 24 hours. Nung ibalik ko sa iyo, hindi mo tanggapin, ha? Madaya ka, ha? Diba? Kaya ko tinatanong ang 24 hours natin ngayon, saan ba ito nag-origin? Siyempre sa creation, kaibigan. Okay, that's a part of the bigan naman, ang argument. Diba? So anyway mga kaibigan, okay, nabasa naman natin na all people should come to worship me, saith the Lord Muhammad. The topic, resolve, all people, all men should keep the Sabbath. Napatunayan po natin litra por litra mga kapatid. The Sabbath in the new heaven and new earth mga kapatid. All people na po yan. Hindi na po yan para sa Hudyo mga kaibigan. No? Hindi na po yan para sa Hudyo. All people. Now, we are longing in that day of that new heaven and new earth. What for? Na naglingkod tayo sa Panginoon kung hindi naman pala tayo umaasa sa bagong langit at bagong lupa. Iyon po ang ipinangako ng ating Panginoon. New heaven and new earth mga kapatid. Magsasabat pa po ba doon? Yes. All from one Sabbath to the other. All flesh, all people will come to worship me, saith the Lord. Napatunayan?
Yes, napatunayan ang ating topic mga kapatid, mga kaibigan. So mga kaibigan, Hebrews 4:9. Hebrews 4:9, sabi doon, may natitira pa ngang isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Brother Winnie, if you think that you are the people of God, keep the Sabbath. The remaining Sabbath, verse 10, sapagkat ang pumasok sa kanyang kapahingahan ay papasok naman, ay magpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa. If you are a people of God, you rest yourselves like God from His word. Kailan ang Diyos nagpahinga sa kanyang mga gawa? On the seventh day, God rested and blessed and hallowed it the seventh day, which is the Sabbath day according to many texts, Exodus, Ezekiel, and many texts mga kapatid. Kung kaya't mga kaibigan, bilang bayan ng Diyos, Seventh Adventist is the people of God that keep the Sabbath of the Lord, the Sabbath which God commanded to every people to worship Him until on that day in the new heaven and new earth. Come, my friend, I hope you and I be there in that new heaven and new earth. Okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating affirmative, Brother Edwin ng Seventh-day Adventist. At before natin i-end yung ating live, syempre gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa manonood at saka makakapanood pa nito. Unahin natin si Bro Edwin. Well, thank you very much sa aking kaibigan, Brother Winnie, Attorney Winnie. Thank you very much for giving me time to debate against you. Wala pong personalan. That's only debate lang po, pangkaibigan. At sana marami pa tayong pag-uusap. At akin din pong pinasalamatan din si Brother Russia sa kanyang pagbibigay sa atin ng panahon kahit na medyo nagkahirap-hirap ang pangyayari sa ating internet connection. Kanya pa rin ipinagpatuloy. Then salamat din po sa ating mga viewers sa live po. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa debating ito mga kaibigan. Thank you very much and God bless sa ating lahat. Salamat sa Panginoon sa pagbigay sa atin ng kalaman na maipahayag ang katotohanan. God bless po sa lahat. May mga program ka ba, bro? Baka gusto mo silang imbitahan, bro, sa STA. Well, thank you very much mga kapatid. Paki-subscribe lang po sa aking YouTube channel, Edwell Hortaleza po. Yung mga debate ko, may nagpo-post din iba pero kailangan malabas po yung pangalan ko, Edwell, no? Para ma-subscribe niyo po. At ma-share din po, kailangan ko po ng, malaki pang kailangan po ng watch hours 4,000 hours, nasa 600 pa lang. Sana po, paki-follow na lang po, paki-subscribe, and watch hours po kailangan natin para masaya tayong lahat. Salamat po. Okay, at syempre, suportahan nyo yung YouTube channel ni Bro Edwin. So, Bro Winnie, pasalamat ka din, bro. Sige, Brother Russia, sa lahat, particularly sa aking mga kaibigan dyan sa Seventh-day Adventist, Brother Edwell, isang malaking karangalan na let me call it sharing, hindi naman debate ito Okay, as I told you last time, na makipag-exchange ng view ba on the topic whether or not all men should keep the Sabbath. Okay, I would like to repeat, isang malaking karangalan para sa inyo na makipagdebate. Now, sa aking mga kaibigan sa Seventh-day Adventist dyan, ito ay walang personalan lamang, no? Maaring tama kayo, maaring mali din, maaring tama din ako, maaring mali. So, one thing more is that ang importante lamang dito ay may binigyan tayo ng kalayaan na makapahayag. So, sa atin na lang mga manunood yung paghusga. Wala naman para sa akin, wala namang panalo dito, wala namang talo, lahat panalo, both side. Okay? Binabati ko lang Brother Russia, yung kaibigan na aking SDA pastor na si Pastor Aher at saka si Brother Rex Helios Malti. Yung kaibigan ko na SDA din na si Brother Ruben. Good evening also. Thank you. Meron ba kayong mga program, bro, sa Baptist or sa iyo mga page mo? Sige na lang. Okay na lang, Brother Russia. Okay. No need. Okay, so
Russia TV gusto din magpasalamat sa lahat ng sponsor at lahat ng sumusuporta dito. At syempre yung ating, kung gusto nyong sumali or maghamon sa ating mga debatista, meron naman dito si Edwell at si Winnie. Pwede nyo akong i-PM para maibigay ko sa kanila kung pwede sila sa mga topic na gusto nyo. At kung gusto nyo sumali, pwede kayong mag-PM. Basta kayo ay sumasang-ayon lang sa lahat ng patakaran dito sa aming platform, mga kapatid. At yun, this is Admin Russia ng Russia TV and we're out.